Hindi, hawakan mo to. Dito, gano'n mo siya. Pakita mo kami. Tapos doon sa makina. Okay, ito magandang araw ulit mga kabajads, no. Kanina kung mapapansin nyo, napakababa ng kanyang idle o yung minor. So ito sirang-sira ng stepper motor. Matagal na niya itong in-order, ngayon lang dumating. So papalitan na natin ito ng stepper motor o yung idle air control valve para bumalik na yung dati niyang idle. So papalitan natin ng ICB stepper motor, no. Tapos pagka-palit natin ng stepper motor, hindi basta-basta palit lang, no. May kailangan pa tayong gawin dito. I-reset natin yung ECU para bumalik yung dati niyang RPM. So ayan mga kabajads, no, at kinakalas ko na yung stepper motor na luma. So papalitan natin to ng bagong stepper motor. Ayan mga kabajads. Tapos mamaya i-reset natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung mag-reset ng manual reset nitong ating idle o yung minor niya. Ayan mga kabajads, no, nakalas ko na yung ating stepper motor. Ito yung bagong stepper motor. So ito nagkakahalaga ng 1459, no. Ito yung bago. So kung mapapansin nyo, nakabalot pa siya. So ayan mga kabajads, yung bagong-bagong stepper motor, no. So makikita nyo yung diferensya ng ating stepper motor. Ito yung bago, tapos ito yung luma, no. Ayan, masyado ng mahaba ang pagka ng valve niya. Sumasara na siya dun sa pinaka intake niya, kaya medyo nawawala na yung pasok ng maganda ng hangin. Ayan mga kabajads, no. So ito napalitan na natin ng bago. Kakabit na natin yung bagong stepper motor. So ituturo ko sa inyo kung paano yung manual reset nitong ating idle speed. So ayan mga kabajads, no, kung mapapansin nyo nung pinaandar, wala pa rin minor. So ganito yung pagmamanual reset natin. Huhugutin natin yung sakit ng TPS, tapos papaandar rin natin ng mga ilang segundo, mga 10 seconds. Hayaan muna natin mag-reset yung ECU natin. Ayan mga kabajads, no. So ayan mga kabajads, no, napaandar na natin ng hugot itong TPS, mga ilang segundo. So ibabalik na uli natin, tapos i-reset natin yung code niya, yung throttle position. Tapos papaandar rin natin at 100% na babalik na yung kanyang tamang idle, no. Ayan, medyo malabo yung ating video, hindi makita yung code.
So ayan, i-reset ko lang tong TPS kasi tinanggal natin yung socket kanina, no? Magkakaroon siya ng error code na throttle position. So pagka na-delete natin to, papanda rin natin, and doon natin makikita yung tamang idle speed niya. So yun yung tips ko sa inyo mga kabadyals pagka nagpalit tayo ng stepper motor. So hindi lang basta palit, kailangan din natin i-reset, no? Ayan mga kabadyals.